Okay, kamusta mga tol? Ngayon nga pala sa video natin, papakita natin itong nangyari sa atin. So, nalobat yung battery natin dahil hindi kumakarga yung alternator natin. Buti na lang na-detect natin ito ng maaga at nakauwi tayo. Hindi tayo tumirik sa daan. So, mapapansin nyo yung voltahe, 12 volts na lang. At ito ngayon, ang battery natin ay kinargahan natin. So, para makakarga tayo ng battery ay nag-assemble tayo dito ng charger. So, makikita nyo may soldering iron. Ito, may stock tayong transformer, luma na. So, bumili lang tayo ng mga pyesa. Yung bridge rectifier diode. Tapos, itong housing niya. Yan, winiring natin kanina. At ayan, may 220 extension cord. Nakasaksak siya dyan. Then, yung output niya sa binding post, kinonekta natin papunta doon sa battery. So, 12 ampere nga pala siya. Although yung diode na ginamit natin ay 6 ampere lang. Medyo mainit siya pero okay naman siya. Hindi naman siya nasira. So, mapapansin mo yung output. Nilagyan ko ng fuse. Just in case magkaroon ng short circuit, yung fuse lang ang bibigay. So, yan. Currently, nagcha-charge siya. Then, after natin ma-charge yung battery, ay successfully na dala natin yung unit sa talyer para mapapaltan ng alternator. Siya nga pala, mas pinirepair ko ng paltan siya ng bagong alternator kaysa ipa-repair ko lang yung carbon brush niya. Kasi based on my experience, 1 year lang yung itinatagal ng carbon brush. Hindi siya gaano tumatagal. Unlike nung kapag brand yung alternator na nilagay natin. Then, ang alternator nga pala nito, ang original ay 80 ampere. So, ang pinalit natin ay original unit pa rin pero mas upgraded siya, which is 100 ampere. So, titingnan natin kung mas mahaba yung buhay nun kumpara doon sa 80 ampere na yung default stock niya. So, yun lang for this video. Sana nagustuhan nyo. Hanggang sa muli, paalam, bye-bye!